Wendy morning mga kagandang buhay. Isang malamig po at mahanging umaga po dito sa Batangas. Kasama ko pa rin po ngayon si Kabiheng Roger, ang aking personal assistant. Nagdadala po ng aking bag. Pupunta po kami ngayon sa Subil Farm para po i-pick up yung 8 pong baka na patabain. At dadalhin po natin dito sa farm ni Sir Mark Lutilia. Aalagaan po ni Sir Mark. Eksperimentuhan po niya ng silage na pakain. Mais. Kung gaano ba taba ang mga malalahing baka from Subil. Para po for slaughter purposes. Samahan niyo po kami mga kagandang buhay at siyempre mag-tour tayo ulit doon. Kasi wala na yatang papantay sa lawak ng farm. Nag-iisa lamang po ang Subil Farm. Pinaka-popular dito sa Pilipinas. Kasi nila yan? Mula kalululuhan pa po mga kagandang buhay. At pinagpatuloy lamang ng mga apo. So come on! Yan po ang aking personal assistant. Sakay na po tayo sa sasakyan ni Kabiheng Timmy. So, buti na lang, meron tayong kaibigan dito sa Batangas. Samahan niyo po kami, mga kagandang buhay. Welcome back to Sol's Ganang Buhay. Ayan na po si Kabiheng Timmy, nakaandar na po ang ating service. Ayan, as usual po, kasama natin si biyahe ni Timmy para na naman po sa ating adventure. May pupuntahan pa po tayong mga farm, mga kagandang buhay. So sulitin ko po yung aking farm tour dito at maghanap din po kami ng mga Brahman na may mga crossbreed po, mga kagandang buhay. Kasi yung gusto nila is Anglo-Brahman. Ay, ano ba yun? Endo-Brahman po pala mga kagandang buhay. Yun po ang maraming order sa atin. So, samahan nyo po kami sa aming farm tour at paghanap-hanap para po marami tayong madala sa Negros. So, ayan po. Papunta na po kami sa Subil Farm. Anong oras na, Tem? 7:30. 7:30 po mga kagandang buhay. At kailangan po nating magsuot ng shade dahil nagkaroon po ako ng allergy dito sa alikabok. Oh, no! Ang mata po natin ay namaga dahil po sa alikabok po dito sa Batangas. Oh. Kaya may shield po tayo ngayon, kaumaga-umaga, wala pang init ng araw masyado. Pero si kagandang buhay ninyo ay naka-shield na po. Puging-pugi si Timmy mga kagandang buhay Subscribe nyo biyahe ni Timmy para po sabay-sabay po kaming magbigay ng update sa inyo tungkol po sa mga alagain at may mga matsura pong baka na pwede nating mapakatay, Tim, no? Pwede. From the farm. So tayo po ang bibili nun. Per kilo po kasi ang benta nila dito ng mga matsura nila. Yung mga matatanda bang inahin. Per kilo. Yan. Mga farm na malalaking ganyan, mayroon ka makita ng per kilo. Per mata-mata lang rin. Kahapon kasi, sabi ng Juliana Farm, per kilo yung mga matsura nila. Yung per kilo kasi ng Juliana, yun yung sinasabi nilang, hindi ko masabi. Merong inaalok din sa'yo, kabiyahe ng mga matsura. Paano ba nila binibenta yung mga malalaking farm? Sa matsura kasi, yung ganyan mga klaseng matsura dyan na mga baka, inahing matatanda na. Inahing matatanda na. Mostly recovery niya nasa 47%. Mostly 45 to 47%. Kasi hindi na masyadong mataba, no? Kaya Payat. sa ating pong nagkakatay, kami po bumibili lang po. Depende sa karne. Kaya kung sa malalaking farm tayo bibili, kung mayroon pa talagang yung presyo nila. Walang extended yung presyo. Kaya, di tayo bibili. Sipat pa rin.
Kahit sumipat man tayong sumipat, kung hindi naman dapat sipatin, yung hindi na dapat sipatin, huwag mo sipatin. Ganun ba? Sipat na sipat, wala rin pupuntahan. Hindi na. Kasi po sa aking iniwanan pong ligasiya dyan sa Negros, pag nakita nila si Kabiang Roger, sabihin na, dito na naman si boss. Sa inyo, good morning sa ating mga farmers, sa ating mga subscribers, good morning. Bakit dito tayo daan? Punta tayo ka, no? Ay, pwede, may daman dito. Magbabayad tayo ng ating itlog Kasi na gano'n pinika. lang kasimple yan. Pag hindi na dapat sipatin, huwag mo na sipatin. Pag hindi mo dapat sabihin, huwag mo na sabihin. Tama. Kasi hindi pwede magsabi lang tayo basta-basta, tapos magsipat-sipat tayo basta-basta. Huwag na. Ipikit natin ito yung mga mata at isira ating mga bibig. Kasi sa panganahon ngayon, dapat mag-ingat-ingat din tayo. Pero meron nang ipapakatay tayo yung mga patabain ni Sir Mark. Kasi mayroon tayo ipapakatay, malalaking baka. Doon sa ating suki, si John Drell. Si Sir John Drell, guwapo. Gwapo talaga, kahit na sinasabihan Guwapo na si Sir John Drell, wala daw mabait. siyang pera. Sir, good morning sa inyo dyan, sir. Maraming mapanira sa mundo, no? Huwag daw kayong magpakatay dyan kay Sir John Real kasi walang pera yan. Pero di pa rin naniwala si Kabiang Roger at sinuportahan si Sir John Real. Sir John Real, sabay po tayong pumaere. Kasi yung mga chismis nga, kaya sinabi ko, yun ang pagpirahan ng iba yan. Kaya huwag tayo sumabay sa mga ganyang isyo. Konsente tayo kung anong mayroon tayo, pagpalain natin kung anong mayroon tayo. Kung anong mayroon tayo, pagyamanin natin. Kung mayroon man tayong narinig ng mga ganyang mga isyong, bayaan na lang natin yan dahil hindi talaga na tayo dyan na unlad sa ganong klaseng proseso. Yes. Makinig tayo sa mga kwento-kwentong walang winta, kung sa mga ano pa. Walang winta, mga kwento. Kailangan i-prove talaga. Huwag Kasi makinig pag sa mga magsabi hearsay tayo story. dito kasi sa aking negosyo ng buy and sell, kasi sinasabing buy and sell, ay minibili natin, miniminta. Dito kasi walang perfecto dito. At wala rin kaming kasalanan yan kung magmahal mang baka dahil ganun talagang kalakaran. Yes. Sa amin lang po kung sinong may gustong mag-breeding. Kasi breeding po almost, breeding po ang bumibili sa amin, breeders. Kasi kung mayroon kang legasiya sa pagbabaka, mayroon ka talagang heart sa pagbabaka o yung passion mo yung pagbabaka, magbabaka ka pa rin. Kahit saan ka mamapunta, kahit saang lupalop ng mundo, pagbalik mo sa lupang sinilangan mo, magbabaka ka pa rin. Kagaya ni Sir Mark. Kasi yun talaga ang ikasasiya ng iyong puso. Ikakabata. Ikasasiya ng iyong puso. Ano mo yung marami ka mang ginagawa na hindi ka naman masiyahan. Kaya sa pagbabaka. Pero ang pagbabaka po, marami pong nakakibat ng mga risgo yan, mga risk challenges. Kasi hindi lang dapat magbaka tayo, bibili tayo ng baka kay kabiyahin ninyo, tapos sabihin ninyong pag pumayat, kasalanan ni kabiyahin ninyo dahil pumayat ang baka ninyo. Katutulong talaga sa nakikita ko na pakinggan at na pagmasid-masid na pag-aralan, mostly talagang concentration, maglaga tayo sa pagkain tayo babase. Yes. Kahit sa genetics naman, okay, sabihin natin maganda ang genetics. Pero kahit anong genetics yan, pag wala ka ipakain, Walang yung sustainable baka na mo pagkain. maging ano na lang yan, kambing, hanggang maging aso. Ayan, nakalala siya talaga. Kaya sa advice ko po sa gusto mang magbaka, aspirant na magbaka, Yes. po, mag-imbak po tayo ng pagkain. Silage. Yan po ang Kahit sagot. pwede po natin alalayan ng mga minerals. Importante yung minerals eh. Kasi ang minerals, madali lang natin makukuha yan. Marami mga tutorial sa YouTube. Yes, Mga marami ng kaibigan, kaalaman. pwede nating tanungin yung mga eksperto. Dahil iasa laga natin yan sa eksperto. Pero tayo pa rin yung tayo pa rin yung gagawa, tayo pa rin mag-experiment. Hindi, Knowledge lang kunin Dahil natin. experimental lang yan, puhunan mo, klating milyon, hindi po pwede experimental yan. Dapat bumasi ka sa tama. Hindi pwede experiment yan, may puhunan yan eh. Dapat, diyan ka sa teknolohiya. Kung ang Kasi needs yung ng iba- baka, 22 kilos isang araw, i-provide mo yon. Oo. Dahil yun, hindi ka pwede mag-experiment na Kaya dapat matutunan gawin mo talaga lang yung 5 kilo. silage system Pakain na talaga. Kahit di na silage, marami namang prosesos pakain. Feeds. Meron namang tinatawag na hay. Yung damo, gapasin mo, ibilad mo sa araw, tapos i-imbak mo sa bodega mo after a month, after a year.
na hindi lang expose sa init, yan ipapakain sa baka. Pwede pa rin, ano? Tapos kung ano man kulang dyan sa hay, dagdagan mo ng minerals. Oo, pero kailangan mo Dagdagan sanayin ka. yung ano, yung mga baka mo rin. Meron din namang hindi kumakain ng hay eh. Pero kung gutom na sila, kainin na talaga nila yan. Wala yung problema yan pa. Kaya nga pakain ang dapat nating ang mostly sa pag-usapan talaga sa pag-alaga, pakain eh. Dahil anhin mo yung baka mo kung wala kay pakain. Anhin mo yung genetics mo, kung napakagandang genetics mo, kung wala namang kinakain. Di bang mukhang kornero yan. Oh no! Mahaba ang balahibo, mahaba ang buto, pati nga hanggang maging ulol na yan yung ano mo. Kaya ganun talaga dapat. Eh kung bumili kay kabiyaheng Roger ninyo, be sure lang po na mayroon tayong pakain. Para hindi po naman po sabihin na, ay bansot naman itong binigay ni kabiyaheng Roger. Hindi mo malaki. Paano ano malaki? Wala mang kinakain. Ganon lang po aking tip sa ating mga gustong mag-alaga, gustong bumili ng baka. Number 1, consider nyo pakain. Magtanim po kayo ng pakain, napier. Tubo. Napier. Kahit ano, basta Mais. number 1 sa akin, napier. Tapos pwede rin yung kung mayroon kayo diyang na ng mga tinatawag nating dayami ng palay, pwede rin, dayami ng mais, pwede rin. Basta importante na ipakain po kayo. At saka mayroong mga minerals na idadagdag natin. Ano lang po. Pick up ng baka. Kanina pa kayo dyan? Kumain na kayo? Bakit yung kapapala ng himuta oh? Oh no! Ngapi na kayo? Ngapi na? Ngapi na kayo? Wow, ang ganda ng entrance ng Isobel Farm. Ganda ng entrance niya. Ganda talaga pag dito ka kinasalti mo, ano ka dito? Entourage. Ang ganda. Ganda ka agad. Talagang well trimmed yung ano no? Ganda yan. Palimot ang daan yan. Ganda. Puro bulaklak o purple. Purple City. Yan. Grabing entourage ito, Tim, pag dito ka kinasal. Ganito oh. Wala pa siyang lili oh. Wala pa? Dito pala yung opisina nila. So dito na po kami sa opisina po ng Sobel. At makikita natin kaagad mga kagandang buhay yung nagagandahan po nilang entourage. Kalsada po na napapalamutian ng bulaklak. So ayan, meron po silang mga damuhan doon. Yan, yung mga green na yan. Pakain po sa kanilang mga baka. So napakalawak po ito mga kagandang buhay. At dito na kami oh. So yun na si Kabiyaheng Roger. Dito na kami sa opisina ng Sobel mga kagandang buhay. At puno ng bulaklak. Paarko na ganyan oh. Hitik na hitik po sa bulaklak mga kagandang buhay. Meron pong kulay puti na nakahalo po sa fuchsia pink. Ganda. Tapos ito naman po ay parang may pagka-violet doon yung kanina eh. Yan. Pakaganda po ng mga ano dito, pine tree.
kagandang buhay! Dito po ako ngayon sa Subil Farm. At dito sa aking likuran, makikita natin ang kanilang pinagmamalaking kulay puti at kulay lilac na mga bulaklak. At masisilayan po natin dito mga kagandang buhay ang lapad ng kanilang lupain at ang kagandahan ng kanilang mga kapaligiran. At matutunghayan din natin ang mga baka po dito na talagang ang lahat ay inaasam-asam. So ito po, dito po ako sa Hacienda Bigaa Office. Ayan po yung kanilang corona ng Subel, mga kagandang buhay. Yan po ang tatak ng kanilang mga baka dito. At kasama ko po kayong matuwa dito po sa aking farm tour. Atin pong pamasyalan at titingnan ang kanilang mga baka dito. Ang ganda, di ba? So, ayan po si Madam mo. Record daw, record. Alam nyo, ganito ang aming inikip ni Bernard. Okay na yan. Kaya nakikita niya. Nakikita naman yan sa quality ng baka. Kasi kung gaano pa natin sabihin, atin yan, pwede natin sabihin na pure yan, hindi pure. Pero sa quality ng mga tayong titingin. Ayan po, mga kagandang buhay, pinakita po ni Ma'am sa atin yung listahan nila ng mga breed nila. Anong line ang line? Ang line ba ng baka na bibili Yung natin story ng dito? baka, kung kailan pananganak, anong kulay, ano nung tatay, lolo, lola. May nag-ano ba, inquire ba sa'yo yung magandang baka na yun? Brahman pala yun. May wala naman nag-inquire sa atin. Kasi ibibigay natin yan sa Ang ganda gusto. nun. Oh. Kakaiba talaga siya doon sa... Nag-ikot kayo? Ha? So sa lawak po ng ating napuntahan mga kagandang buhay, ang farm po na ito ay siguro ito po sa buong Pilipinas ang pinakamalawak na field para po sa ating mga baka. Yan, nakita na po kaagad natin, pure Brahman po lahat dito sa Subel. Wala po dito Indo-Brahman, Indo-Brazil. Nung una daw panahon, meron. Sikat po sila sa Indo-Brazil. Pero ngayon po kasi napag-aralan nila na ang Brahman talaga, kapag ikakal mo na siya, malaman. Panalo po talaga sa meat, sa karkas. Yan po, napakaganda pong mga baka dito sa Subel. So, isa pa lang po yan sa ating nakita dito. Punta tayo sa ibang location. Yan. Ito oh. Ito ma'am, ano ito? Ayan yung isang herd namin. Ito kasi maternity. Oo. Yung mga aming paanakin at mga bagong anak. Maternity pala ito site. So, tingnan nyo po ang mga inahin, mga kagandang buhay, mga bata, mga magaganda. Kasi pag may nakita tayo sa ibang farm talaga, matatanda na yung mga inahin nila. Pero dito po sa Subel, kinakal kaagad nila yan. So, lagi pong bata ang kanilang mga maternity. Ang mga inahin po nila, ayan o. Nan mo po yan. Kaya, napapanatili po nila yung quality po talaga ng mga baka. So, ito naman ay, tingnan natin, mga anak ito. May mga anak. Ano po ito, ma'am? Ito yung main herd po. Actually, ito may Main iba herd. pong age ang inahin dyan. Hindi Oo. naman lahat puro bata ang inahin. Meron dyan. Pero ang ibig ko sabihin, pag bagong anak or paanakin, yung malapit na mga anak, dito namin pinagsasama-sama para mas ma-monitor sila sa panganganak. Ayan. So, kita yung mga karamihan mga buntis yan, nandyan pa kasi, Oo. ano nga, paanakin pa lang. So, ito naman yung Ayan, main ang herd. ganda. Oh. So, ito ngayon sila. Ito yung mga nakaanak na. Yes, at saka, ito yung main herd. Yung Main herd ito. Ang hindi
pa advance, hindi pa malapit ng panganak. Okay. Kaya kasama pa ng... Yan po, mga buntis pa lamang po ito at mga malapit na mga anak yung iba. So ayan oh. Tapos may mga anak na yung iba. Hala, grabe talaga mga kagandang buhay. Ang ganda ng mga anak oh. Oh. Yung may... Ayan po yung mga baka po dito sa Subil. Oh no, tingnan mo may body language. Ayan, kita ninyo yung quality po ng mga Brahman po dito, 100% Brahman po mga kagandang buhay. Kung galing po dito talaga sa Subil ang inyong mga baka ay magagarantiya po talaga namin ang quality. Ayan po siya. So, meron pa dun sa unahan, no, ma'am? Opo, iba-ibang group yun, nandun Oo. yung mga walay. Iba-ibang grupo, nandun sa kabila yung mga walay. Ayan. May ilan pa kami dyan, kasi naka-record naman yan and yung base sa brand number. Yung ibang pula dyan, those are mga commercial cow namin. Commercial cow na pala yung mga pula. Oo. So, yan naman ay base sa brand number. May record kami. Alin dyan ang purebred, alin dyan ang crossbred. So, ano naman yan. Okay. May record tayo. May record naman pala yun, ma'am. Depende po pala. Pero yung gusto namin yung mga pure, Yan po, pure breed. Naka-ano naman po yan, naka-indicate sa record. So, madaling makita, yung pinakita ko sa inyo record ng calving, yung birth. So, nandun po lahat ng information. Yes. Oo, ayan po mga kagandang buhay. At meron kayong ilalabas, ma'am, no? Naka-order na kami. Actually, After 2 months. Yes, within this year kasi meron kaming allocated na around 20 heads. Of, heifers. Yeah. So, hindi pa lang ready ngayon to Hindi pa ready ngayon pero may ilalabas lang 20 heads. Pero iwan ko kung ilan yung bibigay ni madam. So dito naman madam oh, dito banda, ano ito? Ito po yung outing yung actually kahit pag hindi siya in best condition sa ngayon. Okay. Ito na lang ating sa... Oo. So ayan. So yung ayan po. makikita nyo yun yung green na yun, irrigated yun na napier. Oh, irrigated na napier yun, yung so green. Then, nakukuha yung mga pagkain nila. Nakukuha ng chop. So hay talaga. Hindi po, yun po fresh chop yun. Fresh chop yung green. Ginagamit yung aming napier na yun. So since sila ay hindi pa enough yung size niya para i-chop. So for the meantime, ang ginagamit namin sa kanila na pakain, itong pardo. Yan Pardo. Yung hay na yan. Yung hay. Ayan, napakaganda. So pasilip pa lang po yan mga kagandang buhay. Isang area pa lang po pinuntahan natin. Makikita natin ang gaganda po na mga inahin nila. So, meron din po pala silang commercial, yung may mga kulay na mga baka. Pero ito, mga 100% Brahman po talaga ito mga kagandang buhay. Oh. Ayan, pupunta na pa kami doon sa area kung saan po kami magkakarga sa 8 piraso po natin na nabili na patabain. Yung mga reject na po ng Subil. So, patabain na lang natin yun. Dami nilang pataniman, no? Tsaka nakita niyo po ba mga kagandang buhay, yung hay nila. Yung tuyong nila dahon, no? Pinapakain nila sa baka nila. Dito pala yung imbaka nila, oh. So, produce rin po ito ng field nila. Produce ng field. So, pinapatuyo po, binibilad. Tapos po, ginagawang hay. Ayan. Ayan po yan. Yan po yung mga damo na yan, mga tuyo. Yun po ang pinapakain nila dito sa Subil Farm. So sila din mismo ang gumagawa nito. Produkto din po ito ng lupa nila dito mga kagandang buhay. Kaya wag po tayong magtaka kung ang kanila pong lupain ay pinakamalaki siguro ito sa buong Pilipinas. Yan. Ito po ay founder po ng Subil ay si Enrique Subil. Pero namayapa na po mga kagandang buhay. Pero ang kanyang legacy po sa pagbabaka ay namana pa po ng kanyang anak at ng kanyang mga apo. At hanggang ngayon po ay nakikinabang po tayo para dalhin po natin sa Negros para makaambag naman po tayo ng pag-upgrade ng ating mga baka doon. Mga kagandang buhay. So papunta na kami ni Mama Lily at pasalamat po tayo sa kanya na kanya po tayong sinamahan dito po sa mga baka nila. Maternity po ito at yun po nakikita natin, mga damuhan po mga kagandang buhay. Binibinyagan po yan,
talagang may tubig po talagang nagbibinyag para po madaling lumaki yung mga grass na yan at yan po ang ginagawang hay o pinapatuyo po. Yan, proseso nila. So napakalawak po nito. At yung mga baka po, mga kaganang buhay, gustong gusto talaga itong pagkain. Sanayan lang po kasi sabi din ng iba pagka ano naman po, nasanay ang baka, kakainin at kakainin. O, ayan po, nakikita natin. May mga mangga din po sila dito. Ayan. So, ano lang daw itong mga mangga, natural lang po na pagbunga dahil bawal naman po magamit sila ng kemikal kasi nga bawal, may maraming alaga po mga kagandang buhay. Ito po yung halimbawa ng hay, oh. Yan, mga damo po. Tapos bina-block nila. Yan, kinu-cubes ba? O, ito po ang kanilang imbakan. Ayan. Ayan po, yung farm ng Sobel. Sobrang lawak at siguro kung lakarin mo ito, isang araw hindi pa kayo magkikita-kita. Sobrang lawak po.